Good morning, class! Today, hindi muna tayo magkakaroon ng quiz. It is because we will be having an event and everyone are expected to go and participate. So all you have to do is go to the covered court and may mga silya sila doon na pwede nyong i-occupy. Also, I will be disseminating your attendance during the event. So make sure you are there para di kayo ma-mark as absent. Is it clear? Okay. Magandang umaga sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating Panginoon na siyang nagbigay sa atin ng magandang panahon upang maiskatuparan ang kaganapan ito. Sa ating mga guro na masisipag at maunawain sa lahat ng pagkakataon. Sa ating mga mag-aaral na siyang pinaniniwalaang pag-asa ng bayan. Magandang umaga sa inyong lahat. Sa araw na ito ay pag-usapan natin kung ano nga ba ang lula, ang kasaysayan, uri at mga taong nasa likod ng pag-usbong at pag-unlad ng dulaang Filipino. Ayon sa pagpapakahulugan ni Aristotle, ang dula ay isang imitasyon ng buhay. Ito raw ay nakaangkop o imitasyon ng buhay ng isang tao. Ayon naman kay Bell, ang dula ay sa maaring paraan ng pagkukwento. Ngunit, ano nga ba ang dula? Ang dula ay hangong sa salitang Griego na drama na nangangahulugang gawin o ikilos. Layunin ng dula na magbigay aliw sa mga manonood. Gaya ng ibang panitikan, karamihan sa mga dulang itinatanghal ay hangong sa totoong buhay. Ngayon naman ay tumungo tayo sa kasaysayan ng dula. Una na dyan ay ang panahon ng katutubo. Karamihan sa panitikan nila yaong mga pasanindila, katulad na lamang ng buktong, bulong, tagumpayan, epiko at marami pang iba. Narito ang ilan sa mga kilalang katutubong dula sa Pilipinas. Unang-una na dyan ay ang dalinting. Ang salitang daling ay nangangahulugang aking mahal, kung kaya't ito ang kanilang tinawag sa kanilang sayaw. Sunod naman ay ang pamamanhikan. Ito ay paghingi ng pahintulot ng lalaki sa mga magulang ng babaeng kanyang papakasalan. Upang payagan, ay gagawin lahat ng lalaki ang kanyang makakaya upang siya ay bigyan ng pahintulot ng mga magulang babae. Ang sunod naman ay ang hugas kalamang. Ito ay isang tradisyon ng taga-gitnang Luzon. Ito ay ginagawa nila matapos silang makapagtapos ng pagtatanim. Sila ay nagkakasiyahan, nagkakantahan, nagsasayawan at nagkikwentuhan habang kumakain. Habang ang may-ari naman ng lupa ay siyang nagbibigay ng premyo sa mga taong kanyang mas mabilis makapagtanim. Sunod naman ay ang balak. Ito ay tungkol sa pagsusuyuan ng isang dalagat binata sa pamamagitan ng awit na umiindayo at matalighaga. Sunod naman ay karinyo. Ito ay ginagamitan ng mga tau-tauhang karton kung saan ay pinapagalaw ang mga ito sa pamamagitan ng nakataling pising hawak ng mga taong nasa itaas ng tanghalan. Sunod naman ay ang bayo. Ito ay isang pagtutulang o pagtatarong tula ng mga maranaw na kung saan ay nilalahukan ng babae at ng isang lalaki. At pagkatapos ay sila ay binabayaran ng pera o di kaya ng mga kagamitan. Sunod naman ay dalot. Ang dalot, ito ay isang awit ng pag-ibig. At ang panghuli ay ang dungaw. Ang dungaw ay isang tulang binibigkas sa pilay ng mga yumaong kamag-anak. Ngayon naman ay dumako tayo sa panahon ng mga Kastila,
kung saan dumating ang mga Kastila sa Pilipinas na taglay at tatlong 3Gs. Yan ay Moro-Moro. Ito ay napapatungkol sa labanan ng Kristiyano at mga Muslim. At ang panghuli ay Sarasuela. Ito ay isang dula na may kantahan at sayawan, mayroong hanggang 5 kabanata. Yun ang mga ilang kilalang dula sa panahon ng Kastila. Ngayon naman ay dumako tayo sa panahon ng mga Amerikano. Sa panahon nito ay pumainlang ang mga temang nasyonalismo at pagmamahal sa bayan sa lahat ng anyo ng panindigan o literatura. Mayroong mga ilang kilalang tanyag na literatura sa panahon ito. Una na dyan ay dulang sa makabagong panahon. Sunod ay ang dulang pangtanghal na may iba't ibang tema at ang panghuli ay ang dulang musikal. Ngayon naman ay pumunta tayo sa panahon ng mga Hapon. Sa panahon nito ay bumagsak ang dulang seryoso at itinangkilik ang mga pelikula ng Amerikano na puno ng kakatawan sa awit at sayaw. Mayroong ilang kilala o mga tanyag na anyo ng dula sa panahon nito. Ito ang legitimate plays at illegitimate plays. Ngayon naman ay tumungo tayo sa dula ng kasalukuyan. Sa panahon ito, maraming nagbago. Mas umunlad at marami na tayong iba't ibang uri ng dula gaya ng panraradyo, pantelebisyon at pampelikula. Sa panahon ito, ang mga dula ay itinatanghal na sa mas malaking entablado na aktwal lang napapanood ng mga tao. Ang dula sa ating bansa ay mas kilala at kasing tanda na ng kasaysayan ng Pilipinas. Bahagi na ito ng ating tradisyon. Mga tradisyong nagbibigay identidad sa mga Pilipino, lalo na sa mga tanyag na manunulat ng Pilipinas. At narito ang mga kilala o mga tanyag na manunulat ng Pilipinas. Una na ay si Severino Reyes. Siya ay kilala bilang Lolo Kiko. Itinuturing siya na ama ng sarsuela sa Pilipinas. Wilfredo Maria Guerrero. Siya ay tinaguri ang ama ng dulaang Filipino. Kilala siya sa kanyang mga dula tulad ng Wanted, A Chaperon at Forever. Francisco Balagtas. Ang kanyang Florante at Laura ay isa sa mga pinakatanyag na dula sa panitikang Filipino. Naalala ko pa noon, nung kami ay grade 10, ay nasubukan na naming magdula o itanghal ang Florante at Laura. At ito ay kinakailangan ng panahon upang masanay at maging maganda ang kakalabasan ng inyong pagsasadula. Sunod naman ay si Nick Joaquin. Siya ay kilalang manunulat ng dula at kwento. Natanyag sa kanyang mga gawa katulad ng A Portrait of the Artist as Filipino. Sunod naman ay si Rolando Tineo. Makata, manunulat ng dulaang Filipino at kilala sa kanyang mga adaptasyon at Sunod naman ay si Rolando Tineo. Makata, manunulat ng dulaang Filipino na kilala sa kanyang mga adaptasyon at orihinal na mga dula tulad ng Paglilitis ni Mang Serpayo. Sunod naman ay si Aurelio Tolentino, isa sa mga unang manunulat ng dulang sa Pilipinas. Kilala sa kanyang dula o tanyag na dula na kahapon, ngayon at bukas. Juan Abad. Siya ay kilala sa kanyang mga obra maestra na Anak ng Dagat na tumatalakay sa mga isyu ng lipunan. At si Severino Montano, isang premyadong manunulat ng dula, kilala siya sa kanyang obra katulad ng Haplos at Sandaang Damit.